Ang halos pagdoble ng pondong iminungkahi ng Department of Agriculture ay siniyasat sa Senado upang malaman ang layunin nito at ang epekto nito sa sektor ng pagsasaka sa bansa. Humingi ng paliwanag si Senadora Nancy Binay sa Department of Agriculture o DA kung bakit mayroong budget cut sa Philippine Carabao Center at National Dairy Authority kung mayroong problema sa supply ng gatas sa bansa. Dagdag niyang paano ito mapapalakas kung lalong pinapababa ang pondo habang nilalayo nilang pataasin ang supply ng dairy products sa 3%. Samantala, kwestiyon naman ni Senadora Cynthia Villar ang mga opisyal ng DA kung ano ang dahilan sa kabila ng pagmumungkahi ng ahensya ng karagdagang pondo na halos 100% para sa Navotas Fish Port kung magpapatuloy din naman ang reclamation sa mga port ng Maynila, kung saan hindi nagkaroon ng sapat na paliwanag ang mga opisyal nito. Bukod pa riyan, isang anomalya ani ni Senador Raffy Tulfo ang pagbili ng mga pataba sa lupa para sa National Rice Program na nagkakahalaga ng 230 milyong piso para sa ahensyang hindi magampanan ang tungkulin nitong mapabilis ang proseso. Aniya, dapat matagal na itong blacklisted sa mga proyekto ng DA ngunit patuloy pa rin itong ginagawaran ng mga proyekto. Sa kabilang dako, siniyasat ni Senadora Risa Hontiveros ang kaso ukol sa 3 malaking rice smuggler sa bansa matapos itong arestuhin. Sinambit din ni Hontiveros na maaaring mayroon pang mas malaking rice smugglers kung kaya talamak na lang ang kaso nito. Sa kabilang banda, ang mga farm school na malapit sa mga magsasaka ay iminungkahi ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Paliwanag niya na mas maiging nakasentro ang mga ito sa mga magsasaka at pagpapalawak ng kaalaman para mapalago ang sektor ng agrikultura. Ngunit binigyang diin din ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na magdagdag na ng mga tauhan sa bakanting posisyon ng ahensya sa paglipat ng mga job order personnel at contract service personnel sa regular na posisyon. Dahil sa kasalukuyan, tumataas na ang mga bakanteng posisyon mula 3,400 hanggang 3,500. Sa mga talamak na issue ng smuggling, patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at mababang kalidad ng trabahong kinakaharap ng mga nasa laylayan ng sektor ng agrikultura, inaasahang may sagawa ng kagawaran at iba pang ahensyang kaugnay nito na maresolbahan ang mga ito hindi lang para sa pag-unlad ng sektor, kundi pati na rin sa ikabubuhay ng mga mamamayang magsasaka. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.